Sa simula, nilikha ng makapangyarihang nilalang na tinatawag na Celestials ang araw at iba pang anyo ng buhay at naging payapa ang universe. Ngunit isang araw, lumitaw mula sa kailaliman ng kalawakan ang isang hindi natural na uri ng mandaragit na tinatawag na deviants at nagsimula silang wasakin ang lahat ng madaanan nila. Dinala ng pinuno ng mga Celestials na si Arishem ang isang grupo ng immortal na superhumans na kilala bilang Eternals mula sa planetang Olympia at ipinadala sila sakay ng bangko nilang Domo papunta sa Earth. Sa Mesopotamia noong 5000 BC, isang grupo ng mga tao ang nangingisda nang bigla silang salakayin ng mga deviants mula sa dagat. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang Eternals para ipagtanggol sila gamit ang kani-kanilang kapangyarihan. Ginamit ni Icarus ang kanyang eye bombs at lumipad para labanan ang mga halimaw. Habang si Mercury naman ay gumamit ng kanyang sobrang bilis para iligtas ang mga tao. Si Kingo ay nagpapakawala ng mga energy blasts mula sa malayo. Samantalang si Athena at Gilgamesh ay lumilikha ng mga sandatang gawa sa enerhiya para lumaban ng harapan. Tinutulungan sila ni Sprite gamit ang kanyang mga ilusyon at nagbibigay rin ng suporta si Phastos gamit ang kanyang mga makabagong imbensyon. Matindi ang labanan at dahil sa mahusay na pagtutulungan ng Eternals, agad nilang napabagsak ang mga deviants. Pagkatapos, inihil ni Ajax ang anumang sugat na nakuha nila sa labanan. Natakot ang mga tao sa kanila at nagtangkap ang umatake. Ngunit mabilis na ginamit ni Drog ang kanyang mind control ang powers para pakalmin sila. Pagkatapos, binago ni Cersei ang isang primitibong kutsilyo para maging tunay na makinis na metal. Bilang patunay na narito sila para tulungan ang isang katauhan. Lumipas ang maraming taon at sa kasalukuyan ang mga Eternals ay namumuhay na parang ordinaryong tao sa gitna ng lipunan. Sa London, pumunta si Cersei sa klase kung saan dapat siya ang magbibigay ng aralin pero nadatnan niyang ang nobyo niyang si Dane ang pumapalit sa kanya. Biglang yumanig ang lupa dahil sa isang malakas na lindol. Kaya pinatakbo ni Cersei ang mga estudyante papunta sa ilalim ng mesa at ginamit ang kanyang kapangyarihan para pigilan ang isang tipak ng semento na muntik nang bumagsak sa isang estudyante. Sa kalapit na ilog, nakita ng isang aso ang isang deviant na lumilitaw mula sa tubig. Kinagabihan, ipinagdiwang ni Cersei ang kaarawan ni Dane kasama ang ilang kaibigan. Gumamit si Sprite ng ilusyon para magmukhang mas matanda at maitago ang katotohanang tumatanda lang ang isip niya pero hindi ang katawan. Ngunit nawawala ang ilusyon kapag hinawakan kaya agad niya itong isinuko. Niyaya ni Dane si Cersei na tumira na sa kanya ngunit tinanggihan siya nito. Kaya nagsimula siyang mag-isip kung may tinatago ba ito lalo na't laging may kakaibang sinasabi si Sprite. Pagkatapos ng handaan, naglakad pa uwi ang tatlo. Ngunit bigla silang inatake ng isang napakalaking deviant na nagngangalang Crow. Ginamit ni Cersei ang kapangyarihan niya para ikulong ito sa lupa pero mabilis itong nakawala at tumakbo papunta sa kalsada. Gumawa si Sprite ng ilusyon na nagpaparami sa kanila ni Cersei para lituhin ang halimaw. Pero nagulat sila nang malaman nitong matukoy kung sino ang tunay. Isang bagay na hindi kayang gawin ng mga dati nilang kalaban. Nang muntik nang mapatay ni Crow si Sprite, dumating si Icarus para iligtas siya at nakipaglaban ng direkta sa deviant. Sa tindi ng kanilang banggaan, natomba ang isang bus at nagmadali si Cersei para baguhin ito at gawing mga talulot ng rosas para maiwasan ang trahedya. Muli silang nagulat nang makitang kaya palang pagalingin ni Crow ang sarili niyang sugat. Pero kahit ganoon, malinaw na may lamang si Icarus kaya tumakas ang deviant papunta sa ilog. Pagkatapos nito, sinabi ni Cersei kay Dane ang totoo tungkol sa pagkakakilanlan niya. Itinanong ni Dane kung bakit hindi sila kailanman tumulong sa mga pinakamalalaking trahedya ng sangkatauhan. Ipinaliwanag niya na pinagbilinan silang huwag makialam sa mga bagay na may kinalaman sa pag-unlad ng lipunan ng tao. Pagkatapos nilang talunin ang mga deviants noon, sinabi sa kanilang maghintay sa Earth hanggang oras na para makauwi. Sinabi rin ni Cersei na naging magkasama sila ni Icarus ng napakahabang panahon ngunit hindi ito nagtagal. Pagbalik niya sa apartment niya, kinausap niya sina Sprite at Icarus tungkol sa nangyari. Pagdating nila sa conclusion na magkakaugnay ang lindol at ang paglitaw ng deviant, nagpasya silang kailangan nilang buuin muli ang buong koponan. Bumalik sa alaala ang nangyari noong 575 BC sa Babylon. Umuunlad ang isang katauhan sa gabay ng mga Eternals na patuloy na lumalaban sa deviants tuwing sinusubukan nilang umatake. Tuwing lumilitaw ang mga deviants, marahas at walang habag silang umaatake. Pero sabay-sabay at perpektong nagtutulungan ang mga Eternals para mapuksa sila ng mabilis at halos walang hirap. Pagkatapos ng isang partikular na matinding labanan, ginamit ni Ajax ang kanyang espesyal na Power Stone para makipag-ugnayan kay Arishem. Ipinahayag niya ang kanyang paggalang sa dakilang plano nito, ngunit hindi niya gusto ang maaaring kahulugan nito para sa mga tao. Sinabihan siya ni Arishem na huwag masyadong mapalapit sa mga tao at sundin lamang ang kanilang plano.
Pagbalik ni Ajax sa kanilang tirahan kung saan namumuhay ang Eternals kasama, musika, ng lipunan. Abala si Phase 2 sa pagbuo ng isang steam engine para makatulong sa isang sangkatauhan at gumagamit si Sprite ng kanyang ilusyon para libangin ang mga bata sa pamamagitan ng mga kwentong nabubuhay sa harap nila. Gusto naman ni Draug gamitin ang kanyang mind control para pigilan ang mga away. Ngunit pinagsasabihan siya ni McCary dahil bawal silang makialam. Samantala, madalas magkasama sina Ikaris at Cersei hanggang sa tuluyan silang mahulog sa isa't isa at inamin nila ang kanilang pag-ibig habang saksi ang kagandahan ng mundo. Makalipas ang ilang taon ikinasal sila sa Gupta Empire. Sa kasalukuyan, pumunta sina Cersei, Sprite at Ikaris sa South Decot sa rancho ni Ajax. Pero natagpuan nila itong patay sa labas ng kanyang bahay. Umiyak si Sprite at gumamit ng ilusyon para maalala siya. At napag-isipang si Crow ang pumatay kay Ajax matapos higupin ang kapangyarihan nito. Kaya marahil kaya nitong pagalingin ang sarili. Nang lumapit si Cersei para magluksa, lumabas mula sa katawan ni Ajax ang batong ipinagkaloob sa kanya ng mga Celestials at dumikit ito kay Sir Sexy. Dahil dito saglit niyang nakita si Arishem na nagsasabing malapit na ang oras bago siya muling mawalan ng tanaw. Tinuro ni Sprite na pinili ni Ajax si Cersei bilang kahalili nito. Ngunit nag-aalala si Ikaris na baka ito ay Madrid. Kaya bumalik sa kanila ang isa pang alaala. Noong 1521 AD sa Tenochtitlan, nakikipaglaban ang grupo sa huling natitirang mga deviant sa planeta. Samantala, naglalaban ang mga tao. Ngunit hindi pinayagan ni Ajax si Draug na pigilan ang labanan. Biglang nagkasakit si Tina at sinabing huli na ang lahat dahil malapit nang mamatay ang lahat. Nag-iba ang kanyang mga mata at bigla niyang inatake ang kanyang mga kaibigan at nasaktan niya ang ilan sa kanila dahil sa gulat. Hinayaan ni Ajax na saktan siya nito para makalapit at gamitin ang kapangyarihan niya sa isip ni Tina para alisin ang kakaibang pag-ataking iyon. Ngunit inatake pa rin siya ni Tina kaya lumapit si Gilgamesh at nakipaglaban hanggang sa mapabagsak niya ito. Pagkagising ni Tina at hindi maalala ang nangyari, nalaman nilang may madi siya. Isang kondisyon na dulot ng pagbangga-bangga ng napakaluma niyang mga alaala hanggang sa mabaliw siya. Walang lunas dito. Ang tanging paraan para gumaling siya ay ang burahin ang buong isip niya at magsimula muli. Bagay na nakikita ni Ajax bilang pinakamainam para sa kaligtasan ng lahat. Ayaw ng iba na mawala ang Tina na mahal nila. Kaya sumigaw si Draug kay Ajax at kinwestiyon ang pamumuno nito. Pagod na siyang makita ang isang katauhan na winuwasak ang isa't isa habang hindi sila pinapayagang makialam. Kaya bigla niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan para ihinto ang digmaan at umalis upang tahakin ang sarili niyang landas. Sinasabing ang tanging paraan para pigilan siya ay patayin siya. Inalok ni Gilgamesh na siya na ang mag-aalaga kay Tina. Kaya pinayagan ni Ajax ang lahat na mamuhay kasama ng tao. Tapos na ang banta ng Deviants kaya pwede na nilang hanapin ang sarili nilang layunin habang naghihintay sa tawag mula sa kanilang tahanan. Balik sa kasalukuyan, bumiyahe sina Cersei, Sprite at Ikaris papuntang Mumbai para hanapin si Kengo na ngayon ay isang sikat na Bollywood superstar. Alam ni Karon ng Valley nito ang kanyang sikreto at matagal na siyang kasama. Ikinwento ng tatlo kay Kingo ang mga nangyayari at noong una ay tumanggi siyang sumama dahil gusto niya ang buhay na meron siya ngayon. Pero nakumbinsi siya ni Karon na maging bayani para sa lahat ng humahanga sa kanya at pumayag pa itong sumama para i-record ang lahat na parang dokumentaryo. Lumipad sila sakay ng private jet ni Kingo papuntang Australia. Doon ipinahayag ni Sprite ang inis niya kay Kingo dahil iniwan sila nito para sa kasikatan. Pero ipinaliwanag ni Kingo na naging aktor siya dahil na-inspire siya sa mga kwentong ginagawa ni Sprite. Sa Australia, sinundan nila ang bakas ng mga pinatay na Deviants hanggang matagpuan sina Tina at Gilgamesh sa isang tahimik na bahay sa Bukirin. Naging mahusay si Gilgamesh sa pagluluto at pag-aalaga ng bahay habang si Tina naman ay gumugugol ng oras sa paggawa ng mga nakakakabahalang guhit. Nang makita ni Tina ang pagdating nila, nagkaroon siya ng panibagong pag-atake at sinubukang saktan sila. Sinasabing malapit nang mamatay ang lahat sa planeta. Pinigilan siya ni Gilgamesh at nilinaw ni Sprite ang kanyang isipan gamit ang ilusyon para maalala nito kung sino siya. Sinuri ni Cersei ang mga guhit ni Tina at nalungkot dahil hindi niya makontak si Arishem. Pero binigyan siya ni Gilgamesh ng lakas ng loob at pinaalalahan ng mas mahalagang makinig. Nag-relax si Cersei at sa wakas ay nag-activate ang bato at lumitaw siya sa harap ni Arishem. Sinabi nito na nagaganap na ang emergence at ipinaliwanag ang tunay na layunin ng mga Eternals. Ipinadala sila para ihanda ang pagsilang ng Celestial na si Tiamat. Tuwing ilang libong taon ipinapanganak ang mga Celestials at nagawa na nila ito sa maraming ibang planeta bago ang Earth. Nabubuo sila mula sa intelihenteng buhay. Ngunit nahinto ang prosesong ito dahil sa mga Deviants. Ngayon na nawala na ang mga iyon. Sinabi ni Aryem na panahon na para burahin ang lahat ng buhay sa Earth para mabigyang daan si Tiamat.
Nanginig si Cersei sa revelasyong ito pero ipinagtanggol ni Arishem ang plano dahil bahagi lang ito ng siklo ng paglikha para sa kanilang uri. Pagkatapos sinabi niyang hindi talaga umiiral ang Olympia. Ginawa lamang siya at ang iba pang Eternal sa World Forge bilang mga artificial na nilalang para magamit ng mga Celestials. Hindi yun maalala ni Cersei dahil nire-reset ang kanilang mga alaala matapos ang bawat emergence. Higit pa roon, nilikha rin ni Arishem ang mga deviants para panatilihin ang balanse sa pagitan ng mga mandaragit at kanilang biktima. Ngunit nawalan siya ng kontrol at naging mandaragit mismo ang mga deviants. Dahil dito, ginawa niyang hindi nag-i-evolve ang mga Eternals. Pagbalik ni Cersei, isinalaysay niya sa grupo ang lahat ng nalaman niya at napagtanto nilang ang sakit ni Tina ay ang pagbukas ng kanilang lumang mga alaala para ipakita ang katotohanan. Nabigla at nasaktan sila malaman na artificial lang sila. Pero karamihan ay nagdesisyong humanap ng paraan para iligtas ang sangkatauhan. Inisip nila na kailangan nilang hanapin si Drogo at tingnan kung kaya niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para kontrolin ang isip ni Chomat. Naglakbay ang Eternal sa Amazon. Doon naninirahan si Drogo sa isang nayon kung saan pinamumunuan niya ang isang komunidad na namumuhay sa ganap na kapayapaan. Ayaw niyang tumulong sa misyon ng iba dahil pakiramdam niya ay niloko sila na ang buong pagkatao nila ay isang kasinungalingan. Kinagabihan, sinabi ni Kingo kay Sprite na nauunawaan niya ang nararamdaman nito dahil alam niyang umiibig ito kay Ikaris pero hindi niya may parating dahil sa kanyang anyong bata. Pinahahalagahan ni Sprite ang sinabi ni Kingo hanggang mapansin niya na nagre-record si Caron kaya binasag niya ang camera. Tumawag si Cersei kay Dane para kumustahin siya at nagselo si Ikaris habang pinapanood ito. Dahilan para tanungin siya ni Cersei kung bakit niya siya iniwan noon. Bago pa man makapagpaliwanag si Ikaris, biglang lumitaw si Crow at din agad siya palayo. Dumagsa pang mas maraming deviant kaya agad kumilos ang Eternals. Pinalakas ni Cersei ang isang gusali para pagtataguan ng mga tao. Pagkatapos ay inihulog niya ang sandamakmak na puno sa mga deviants. Kontrolado ni Drogo ang mga tao bilang isang nagkakaisang hukbo. Pero mabilis siyang pinatigil ni Cersei at pinapunta ang mga tao sa ligtas na lugar. Nag-ipon ng enerhiya si Kingo para sa isang malakas na putok at pinasabog ang ulo ng isang deviants. Nakipaglaban si Ikaris kay Crow na itinulak siya sa lupa para higupin ang kapangyarihan niya. Ngunit sumugod si Gilgamesh para siya ang humarap dito. At habang abala sila sa labanan, muling nagkaroon ng pag-atake si Tina at sinalakay si Ikaris. Napansin ito ni Gilgamesh kaya iniwan niya si Crow at nilapitan si Tina para pakalmahin at nagawa naman niya. Pagkatapos nito, hinabol ni Ikaris ang isang lumilipad na deviant at pinabagsak ito kung saan marami siyang napatay gamit ang kanyang eye beams. May isang deviant ang umatake sa kanya mula sa likod kaya sumaklolo si Cersei. Ikinagulat ng lahat ng baguhin niya ang deviant at gawing puno. Isang bagay na hindi niya nagagawa dati. Nagpatuloy naman ang laban ni Gilgamesh laban kay Crow. Ngunit dahil nababahala siya kay Tina, nakahanap ng pagkakataon si Crow para patayin siya at higupin ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos nagbago ang anyo ni Crow at nagmukhang mas tao at natutong magsalita ng English. Inakusahan niya ang Eternals bilang mamamatay tao. Pero nang sumugod si Ikaris para labanan siya, tumakas si Crow. Tumakbo si Tina papunta kay Gilgamesh na namatay sa kanyang mga bisig matapos sabihing huwag niyang kalimutan. Sa huli, sinunog nila ang katawan ni Gilgamesh at inihulog ni Tina ang kanyang abo sa ilog. Doon naintindihan ni Drogo na ang pagkontrol sa lahat ay magpapantay lang sa kanya sa isang deviant kaya pumayag siyang sumama sa misyon ngunit hindi sapat ang lakas niya para kontrolin ang isang celestial kaya kailangan nilang hanapin si Phastos. Sa isa pang alaala nasa Hiroshima sila noong 1945 pagkatapos ng pagbagsak ng atomic bomb, nakaluha si Phastos sa gitna ng pagwasak, umiiyak kay Ajax at pinagsisisihan na tinulungan niyang umunlad ang teknolohiya ng tao na nauwi lang sa pagpatay sa isa't isa. Dito siya nawalan ng tiwala sa katauhan at nagpasya siyang talikuran ito. Balik sa kasalukuyan, dumating ang grupo sa Chicago at nagulat nang makita nilang may asawa at anak si Phastos sa isang suburban home. Pagkatapos marinig ang kwento, ipinaliwanag ni Phastos na ibinalik ng kanyang asawa ang pananampalataya niya sa sangkatauhan. Pero hindi niya kayang iwan ang pamilya niya para sa isang mapanganib na misyon. Gayunman, sinabi nga niya itong gawin kung nangangahulugang magkakaroon ng kinabukasan ng kanilang pamilya. Naglakbay ang Eternals papuntang Iraq kung saan ginamit nila ang kanilang mga kapangyarihan para ilabas ang domo mula sa ilalim ng lupa. Doon pala naninirahan si McCary na lumalabas lang gamit ang kanyang bilis para kumuha ng supplies. Naisip ni Phastos ang ideya ng pag-uugnay ng kapangyarihan nila sa pamamagitan ng Unimind para mailipat nila ang kanilang lakas kay Drogo upang makontrol niya si Chomat. May pagdududa si Kingo tungkol dito at sinabi nilang dalawa ni Sprite na mas gugustuhin nilang sundin ang landas ni Ikaris na halatang may mga alinlangan din.
Ngunit sinabi ni Icarus na hindi siya nito iniisip. Pagkatapos ay binalik ni Icarus ang isa pang alaala. 6 na araw ang nakalipas. Binisita siya ni Ajax at sinabi sa kanya na nalalapit na ang emergence. At dito nalaman nating alam na pala ni Icarus ang buong katotohanan. Ipinaliwanag ni Ajax na matapos niyang makasama ang mga tao ng matagal, naniniwala siyang hindi dapat ituloy ang misyon dahil napakaganda ng Earth at ng sangkatauhan. Pero sinabi ni Icarus na may ipapakita siya. Dinala niya si Ajax sa Alaska kung saan naglitawan ang mga deviants na matagal nang nagyayelo. Ipinaliwanag niyang natunaw ang glacier dahil umiinit ang core ng mundo sa paglapit ng emergence. Ipinahayag ni Icarus na tapat rin siya kay Arishem at itinulak niya si Ajax sa yelong lawa kung saan agad siyang sinunggaban ni Crow at hinigop ang kapangyarihan niya. Dinala ni Icarus ang katawan ni Ajax sa farmhouse para matagpuan ni Cersei. Sa sobrang lungkot, nakapagpakawala siya ng beams na nakapagsimula ng sunog. Balik sa kasalukuyan, sinabi ni Icarus kay Cersei na mahal pa rin niya ito. Hinawakan ni Cersei ang kamay niya bilang pagdamay. Ngunit hindi niya ito sinagot. Ilang sandali pa, naramdaman niyang uma-activate ang bato sa loob niya kundi at na magsisimula na ang emergence. Pinuntahan ni McCary ang pinanggalingan ng emergence at gamit ang kanyang bilis, nilibot niya ang buong mundo hanggang natukoy niyang nasa isang aktibong bulkan sa Indian Ocean. Nagbihis ng armor si Icarus at sinabing sana ay hindi si Cersei ang pinili ni Ajax. Inatake niya ang main room at inamin na alam niya ang lahat simula pa noong umalis sila sa Babylon at nadiskubre ng grupo na siya pala ang pumatay kay Ajax. Pagbalik ni McCary dala ang impormasyon. Sinubukan siyang atakihin ni Icarus ngunit inako ni Kingo ang tama. Hindi na itinuturing ni Kingo si Icarus bilang pinuno kaya gusto niya itong labanan. Pero inihayag ni Sprite na kakampi siya kay Icarus at gumawa ng ilusyon para makatakas sila. Pagkatapos sinabi ni Kingo na aalis na siya kasama si Caron dahil hindi niya iniisip na mabuting ideya ang iligtas ang Earth. Dahil sa pagsilang ng Celestials, natutulungan ang paglikan ng mga bagong planeta. Kailangan ng grupo ng bagong plano. At ipinaalala ni Drogon na nagawa ni Cersei na gawing puno ang isang deviant. Ngunit nag-aalinlangan pa rin si Cersei dahil hindi niya alam kung bakit siya ang pinili ni Ajax. Ipinaliwanag ni Tina na ang isang pinuno ay nagpoprotekta sa mga mahal niya at alam ni Ajax na mahal ni Cersei ang sangkatauhan mula pa noong unang araw. Handa ng lumaban, hinayaan ni Cersei si Phastos na kunin ang bato mula sa katawan niya para bigyan ng lakas ang Unimind. Naglakbay ang Eternals papunta sa bulkan. Inutusan ni Icarus si Sprite na bantayan ang emergence habang siya naman ay sumalakay sa barko. Nakipaglaban sa kanya si Tina para maabala siya habang ina-activate ng iba ang Unimind na nagpahinto sa bulkan. Sumugod si Icarus upang pigilan sila. Sinunggaban niya si Drogon at pinatay gamit ang I-beams. Pagkatapos ay inatake ang barko para pabagsakin ito. Galit na galit si McCary at nakipaglaban kay Icarus habang sumasabog ang bulkan sa likuran nila. Umakyat si Cersei sa bulkan para tingnan kung may magagawa pa siya. Sina Tina, McCary at Gilgamesh, sa ilusyon na alaala ay nakipagsabay kay McCary laban kay Icarus. Pero masyado itong malakas. Dumating si Crow at sumali sa laban pero ayaw ng iba na lumakas pa ito kaya inuna nilang atakihin ito. Ikinulong ito ni McCary sa isang ipu-ipong lupa at tinadyakan ito ni Tina papasok sa isang kuweba. Ginamit ni Icarus ang pagkakataon para habulin si Cersei. Ngunit ginamit ni Phastos ang nilikha niyang bitag para ikulong siya. Sa loob ng kuweba, ginamit ni Crow ang boses ni Gilgamesh para guluhin ang isip ni Tina at muntik niya itong maagaw. Pero nang masabi niya ang salitang remember, nagising si Tina at agad siyang pinatay. Sa tuktok ng bulkan, nagulat si Cersei nang makita si Ajax pero bigla siyang sinaksak. Ilusyon lang pala ito ni Sprite na matagal nang naiinggit kay Cersei dahil nagkaroon ito ng buhay adulto. Ihahanda na sana niya ang kapangyarihan para pabilisin ang emergence. Pero dumating si Drogon at pinabagsak siya. Humuga ang lupa at nagwala ang dagat habang umuusbong si Chomat mula sa bulkan. Tumayo si Cersei sa ibabaw nito at sinubukang gamitin ang kapangyarihan niya para pigilan ito. Nakawala si Icarus mula sa bitag at sinugod siya. Pero nang makita niya si Cersei, binalot siya ng mga alaala at hindi niya nagawang patayin siya. Ginamit ni Cersei ang pagkakataon para i-activate ang Unimind at nagawa niyang palakasin ang kapangyarihan niya upang baguhin si Chomat at gawing napakalaking batong estatwa. Napagtanto ni Icarus ang kanyang pagkakamali. Humingi siya ng tawad habang umiiyak at lumipad papuntang kalawakan kung saan tinupok siya ng araw. Nalungkot si Sprite sa pagkawala niya pero may natira pang kapangyarihan si Cersei mula sa Unimind. Kaya ginamit niya ito para alisin ang immortalidad ni Sprite upang makapamuhay siya bilang isang normal na tao. Nang matapos ang misyon, muling naghiwa-hiwalay ang mga Eternals. Sina Tina, McCary at Drogon ay umalis sakay ng Domo para hanapin ang iba pang Eternals.
Habang si Festus bumalik sa kanyang pamilya, si Sprite pumasok sa boarding school at si Kingo bumalik sa paggawa ng pelikula. Cersei naman ay muling sumama kay Dane na tinanggap siya ng buo. Bigla na lang lumitaw si Arishem sa kalangitan at dinala sina Cersei, Kingo at Festus. Sinabi niyang alam niyang nagkanulo sila kaya dadalhin niya sila para hatulan. At kung nagustuhan mo ang recap natin ngayon, huwag kalimutan mag-iwan ng like at komento, mag-subscribe na rin para ganahan ako mag-upload ng mga recaps gaya nito. Maraming salamat!